Game. So, spot versus futures. So, dito naman, pag-uusapan natin kung paano kumikita sa spot at futures trading. So, ulit, kapag spot trading, totoong coin talaga yung binibili mo. Example, bumili ka ng isang Bitcoin, sa'yo talaga yon. At kikita ka kapag tumaas yung presyo kasi pwede mong ibenta ng mas mataas. Basta tama yung pinili mo. Minsan, baka mamaya, ano pala yung binili mo, mga meme coin, marag ka dyan. Pero sa futures trading guys, hindi ka bumibili ng totoong coin, contract lang siya. So, yun nga, parang hulaan lang kung tataas o bababa yung presyo. So, ang maganda dito, pwede ka kumita kahit bumababa yung market. Pero mas delikado kasi gumagamit tayo ng leverage. Pero may risk management naman, ituturo ko yan mamaya. So, may tanong ba dito sa spot versus futures guys? Kada slide. So, bago ka talaga pumasok sa futures trading, dapat spot muna. So, bakit spot muna? Kasi sa spot trading, mas safe yan para sa mga beginners. So, dito mo maintindihan muna kung paano gumalaw yung market, paano tumataas at bumababa yung presyo. So, natututo ka rin dito ng patience at risk control mo na sobrang importante talaga sa trading. Kasi sa futures, totoo, pwede malaki yung kita mo, pero ganun din kabilis matalo kung hindi mo alam kung paano gumagana yung price movement or leverage. Kaya kung beginner ka pa lang, wala ka pa talagang idea sa lahat, kumbaga zero knowledge, sabi ng iba, spot muna para matutunan mo yung fundamentals bago ka pumasok sa futures. So, goods ba guys? Sa spot versus futures natin. So, ito, setting up your trading account. Yung iba, nakagawa na ata ng account. May iba ng account, no? So, bago makapasok sa exclusive, guys, ito yung pinakamalaga para makapag-trade talaga sa futures to guys, future natin. Tama. So, bago ako pumasok sa crypto trading, ang pinakaunang step talaga nito is gumawa ng trading account. So, dito pa lang, dapat maingat ka na agad kasi maraming scam or fake websites na pwedeng magpanggap bilang... So, kaya piliin mo lang yung mga kilalang platforms like ito, katulad ng Mexi. So, ang maganda sa exchanges na to, tested na yung security system nila. May two-factor authenticator at may magandang user support kung sakaling may problema. So, pag nagre-register ka, gamitin mo lang yung main email mo, yung madalas mong ginagamit, kasi kung sakaling makalimutan yung password mo or mawala yung access, mas madali mong mare-recover yung account mo kasi main mo yung gamit. Okay, tuloy. At yun, keep your login details private and secure. Huwag mong bibigay kahit kanino, kahit sabihin pa nating taga-support or mentor daw yan. Tandaan, walang tunay na exchange na humihingi ng password or verification codes. Parang sa bangko lang yan, guys. So, kaya bago ka mag-focus sa kita, unahin mo muna yung security mo dahil sa trading world, isang pagkakamali mo lang, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan mo. Aray ko! So, wala naman tanong dito guys sa setting up your trading account. I think madali naman to. Kaya nyo na to lahat. Marunong naman kayo magbasa siguro lahat. Leverage. Relax lang guys. Dadako rin tayo dyan. Isa-isa lang. Wala naman tanong. Okay, next tayo. So, verification, KYC. So, after mo gumawa ng trading account, ang next step natin ay verification or yung tinatawag natin na KYC, Know Your Customer. So, lahat ng legit exchanges tulad ng Mexi, merong ganitong process para ma-verify kung tunay ang user at para maiwasan yung mga scam or fraudulent activities. So, usually, hihingan ka nila ng valid ID like driver's license, passport, or kahit ano pang valid ID mo. Yon. So, once ma-approve ka na, ma-unlock mo na lahat ng feature ng platform, gaya ng full deposits, withdrawal, at higher trading limits. So, maraming beginners ang ini-skip ng part na to, pero mas maganda kung gawin mo agad habang nagsisimula ka pa lang kasi kapag verified ka, mas safe at mas smooth lahat ng transaction mo dito sa Mexi. Plus, kung sakaling magkaroon ng issue yung account mo, mas madali nating mare-recover dahil verified ka na. And huwag kayo mag-alala, madali lang din to gawin. Usually, few minutes, approve ka na agad. Ganun kabilis yan, guys. So, lagi nyo tandaan, lagi nyo gagawin yung KYC nyo para secured, legit, at ready sa trading, guys. Paano sir kung nagamit na sa dating Mexi account, verification yung valid ID? Pwede yan boss, delete account lang. Next. So, security setup.
enable 2FA, turn on email and phone verification. So, ito, after ma-verify yung account mo, dapat ang focus natin is yung security. So, lahat ng trading accounts, kahit gaano kalaki o kaliit yung funds mo, kailangan natin ng strong protection kasi dito mo nilalagay yung funds nyo. Parang digital bank account na rin yan. So, una, i-activate mo yung 2FA mo. Usually, gamit ko dito is yung Google Authenticator. Yung ibang application, parang OT app ata yung tawag nila. So, yung purpose lang naman nito na maglagay tayo ng extra layer ng security sa account natin. So, ibig sabihin, kahit may makaalam ng password natin, hindi pa rin nila mapapasok kung wala silang access sa 2FA code mo. So, pangalawa, pwede rin to idagdag sa security mo, i-turn on mo yung email and phone verification para tuwing may magbabago ng settings mo or magwi-withdraw, magsisend ng confirmation code sa'yo, ikaw yung may final na control sa account mo. So, lagi nyo tatandaan, treat your exchange like your digital bank. Kung hindi mo pa ginagamit yung bank account mo, kung hindi mo ipapagamit yung bank account mo kahit kanino, ganun din dapat sa pag-iingat ng trading account mo. Goods ba guys? Walang tanong dito sa security setup natin. Pag nag-register sa Mexi, dig daw ng email at yung number. Pag may account ka na, tapos yung number. Oo, kailangan. Bawal yung same email tsaka or number na ginamit mo. Kailangan different. Wala naman tanong dito guys, security setup para next tayo. So, ito na, sa first deposit tayo. So, after ma-verified at secure na yung account natin, time na para maglagay ng unang deposit natin guys. Pero lagi yung tatandaan, start small muna, wag agad malaking amount. So, isipan mo muna ito, parang practice capital mo lang, hindi pa yung pang main investment mo. So, tuloy tayo. So, ang goal natin sa simula ay matutunan yung process ng safe, hindi agad maghabol ng malaking profit. Kasi yung iba, alam ko, pumasok para kumita lang eh. Promise, madali lang kumita kapag alam mo na yung ginagawa mo guys. So, karaniwan, ginagamit natin sa trading is USDT or Tether. Ito yung pinaka-common na stable coin. Ang value niya ay katumbas ng $1, kaya madali siyang gamitin pang trade. Parang digital version ng US dollar, kaya halos lahat ng pairs sa exchange naka-base sa USDT. So, kapag magta-transfer ka ng funds, laging double check ang network or address. Kasi once na mali yung address or network na napili mo, hindi mo na mababawi yung pera mo. So, example tayo, kung magsisend ka ng USDT sa TRC20, siguraduhin mo na naka-TRC20 din yung pagsisendan mo. Iba wala sa amin. Labas-pasok lang kayo guys. So, ang pinaka-importante sa lahat, never invest money you can't afford to lose. Huwag ka mag-i-invest ng pera na hindi mo kayang mawala sa'yo. Mamaya ipasok mo yung pambayad ng Meralco. Hinanap ng misis mo, ng mama mo. Ba't naputulan tayo ng kuryente? Yung pala, pinangsugal mo na sa crypto. Wag niyong gagawin yan guys. Sir, yung pangrenta na all-in ko, aray ko. Kaya yung mindset dapat natin, protect and learning first, profit second na natin yan. So tandaan, ang magagaling na traders, hindi yung pinakamabilis na umita, kundi yung pinakamarunong mag-control ng risk guys. Wala naman tayo sa pabilisan yung maman eh. Okay, gets nyo na ba tayo? Sa first deposit, wala naman tanong para makanext na tayo agad. Ang buhay ay di karera. Tama. Nasa pasarapan na ng ulam. Next tayo guys. Ito na yung mga nagtatanong kanina. Basic trading terms. Leverage, multiply your buying power. Margin, the amount you need to open a trade. Liquidation, ang paborito ng iba. When your trade automatically closes due to losses. Wordplay, losses. So, before tayo pumasok sa actual trading guys, may tatlong terms muna tayo dapat maintindihan. Yung leverage, margin, at liquidation. So, ano nga ba yung leverage? Ito yung parang nanghiram ka ng buying power mula sa exchange. Halimbawa, meron kang $10.
tapos gumamit ka ng 10x na leverage, ibig sabihin, pwede ka mag-trade na parang may $100 ka. Pero tandaan nyo, mas mataas ang leverage, mas mataas din ang risk. Pero ituturo natin yan kung paano yung tamang position sizing para kahit gumamit tayo ng mataas na leverage, smooth lang din yung trade natin guys. Hindi tayo masusunugan basta-basta. So margin, ito naman yung pera na kailangan mo ilagay para makapag-open ng trade. Ito yung parang entry ticket natin sa market. So kapag mali galaw ng trade mo, mabawasan yung margin natin. Kaya, no-risk na lang. Hindi ko marinig. Labas-pasok pag hindi nyo marinig. So, tuloy tayo. So, liquidation naman. Ito, maraming nagaganito. Nangyayari to kapag naubos o halos maubos na yung margin mo. Kaya automatic na isasara ng system yung trade mo para maiwasan yung mas malaking loss kapag ISO ganyan eh. Pero kapag cross kasi, ubos pati funds mo kapag na-liquidate ka. Kapag isolated kasi, kung magkano lang yung nilagay mo, kung sakaling ma-liquidate, yun lang yung matatalo. Kapag cross kasi, dama yung buong port mo guys. Kumbaga, pampalaki lang din ng liquidation yun. Kaya laging tandaan, magka-konektado yung tatlong yan. Kaya sobrang... So, yun lang guys. Kaya risk management talaga susi sa trading. So, wala naman tanong dito sa leverage margin at liquidation. Magtanong kayo pag may tanong kayo ha. So, reading charts with trading view. Ito, ano ba yung trading view? Lagi ko nakikita yan ha. So, ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-importanting tool ng mga trader. Trading view. So, trading view, dito nangyayari lahat ng analysis natin guys. So, dito mo makikita yung charts, price movements, at dito rin nagdo-drawing ng mga trend lines at setup mo. So, example, sa BTC, USDT chart, mapapansin mo agad yung mga green at red candlesticks. So, kapag green, ibig sabihin lang doon tumataas yung price, buyers ang panalo. So, kapag red naman, ibig sabihin bumababa yung price, sellers naman yung lamang. So, sabi nga nila, each candle actually tells a story. So, kung sino ang mas malakas sa market sa loob ng specific time frame, so, may kita mo, sa taas may mga options like ito, papakita natin ng, nakita yung post natin. Hide muna natin. So, ito guys, kita ba sa screen? Kita ba itong time frame sa taas? Yan. Iniba ko lang yung kulay sa akin, pero to green-red pa rin yan. Meron tayong 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, 1 hour, 4 hours daily. So, 1 minute, good for scalper siya. For very short term na trade lang. So, kapag 15 minutes naman to 1 hour para sa day traders. So, kapag umangat ka naman ng daily na, ito, pang swing traders na to. Ito yung mga nag-hold ng trades ng ilang araw, ilang weeks, ganun. So, ang tip ko lang is lagi kayo mag-start ng analysis sa higher time frame like 4 hours or 1 day para makita mo muna yung overall na trend bago ka mag-zoom in sa lower time frame. Goods ba guys? Walang tanong sa paggamit ng trading view? Ano tanong mo boss? Regarding kanina, ano yun? Swing trader? Ayun yung mga nag-hold ng trade ng matagalan, like ng kahit ilang araw or ilang weeks. Yun yung long term. Kumbaga parang spot na rin. Ano tanong mo sa liquidation? Paano ma-minimize ng liquidate? Mamaya ituturo natin yan guys. Relax lang, relax. Max din po ba lagi? Pwede, basta marunong ka mag-position size. So, tuloy tayo guys. So, dito naman pag-usapan natin yung candlesticks. Ito yung foundation ng technical analysis natin. So, each candlesticks represents price movement. Sa loob ng isang specific time frame, halimbawa kung nasa 1 hour chart ka, ibig sabihin, isang candle, isang oras na trading activity. So, may 4 na main parts ang candlestick. Yung open, kung saan nagsimula yung presyo, yung close, kung saan nagtapos. So, yung high, yung pinakamataas na naabot na price at yung low, yung pinakamababa base sa low. Oh, mute nyo yung music. Yan siguro yung maingay. So, yung body ng candle, yan yung pagitan ng open at close. Habang yung wicks naman,
Yan yung highs at lows. So kapag green ang candle, sabi nga kanina, ibig sabihin buyers ang panalo, umaakyat ang price. So kapag red naman, sellers ang may control, bumababa yung price. So isipin mo na bawat candle ay parang maliit na kwento ng labanan ng buyers at sellers sa market. Kumbaga, ano yan, meron or wala. At kung titignan mo na mabuti yung mga candlestick patterns na pwedeng magbigay ng hint kung ano pwedeng mangyari next. Like, yung mga nagtitrade ng candlestick patterns, yan. Hindi kasi ako nagka-candlestick na pattern Yung mga engulfing, ganon. So, gets naman dito sa candlestick, guys. Okay, next tayo. Ito na, ang paborito ng lahat. Risk management and trading psychology. Protect your capital first. Profits come later. Sheesh, grabe. Ang ganda nun. So, sa trading guys, ang pinaka-importante, hindi lang kung gaano ka kagaling mag-chart, kundi kung paano ka mag-manage ng risk mo. So, risk management separates beginners from long-term traders. So, tandaan, ang goal natin ay hindi manalo sa lahat ng trades, kundi manatili ng matagal sa laro. Kasi patagalan dito sa laro. Isipin mo na lang kung naubos yung bala mo, naubos yung pang-margin mo. Paano ka na makakabawi, di ba? Tama? Tama. So, laging i-calculate muna yung risk bago ka pumasok sa trade. Next tayo. So, risk management, trading psychology. Laging i-calculate muna yung risk bago pumasok sa isang trade. Huwag mo yung i-calculate, huwag mong i-risk yung higit sa 1 to 2% ng capital mo sa isang position. Siyempre, lagi tayong gumamit ng stop loss, hindi yung inuusog yung stop loss kapag malapit na kagatin. Uy, relate yung iba dyan, nag-uusog ng stop loss. So, ang stop loss ay parang seatbelt natin sa trading para kahit mali yung galaw ng market, hindi mauubos yung laman ng account natin. Okay? So, avoid revenge trading after losses. Isa pa na dapat iwasan natin guys, ang revenge trading. So, kapag natalo ka, huwag agad mag-trade ulit. Mag-market-market dyan para bawiin yung talo. Kasi madalas, emosyon na yung nagde-desisyon, hindi na siya analysis. Dapat nag-bingo plus ka na lang, huwag ka na mag-trade. So, ito, keep a trading journal for reflection. Ito yung pinakamahalaga. Dito ka lalakas. Maganda rin magkaroon ng trading journal. Dito mo isusulat lahat ng trades mo. Anong pumasok sa isip mo, bakit mo tinake yung trade na yon, ano yung naging result, win or loss ba. Lagi mong isusulat yung ganon. Meron yan sa internet guys. Notion yung gamit namin sa pang-journal. Mas madali. Tigit sa lahat, control your emotions. Sa trading, discipline beats excitement. Hindi kailangan laging mataas ang adrenaline natin kapag nagte-trade. Kailangan relax lang, steady ka lang. Tapos basta may plano ka, sundin mo lang yun palagi. Okay? Kaya tandaan nyo lagi, ang tunay na malakas na trader, hindi yung pinakamadaling kumita, kundi yung marunong magprotekta ng kapital niya. Grabe yung mga words of wisdom natin ngayong gabi. Ang lulupet. Paano ka makakabawi? Sumabay ka sa signal. Wala bang tanong dito, guys? Yan, risk reward. So, bago ka mag-click ng buy or sell, dapat alam mo na agad kung magkano kaya mong mawala sa, kaya mong i-loss, ganun. So, ang risk management, hindi lang tungkol sa pag-iwas ng loss, kasi kahit magagaling na trader, natatalo pa rin. Kapag may kilala kayong magaling na trader na hindi natatalo, pakilala niya sa akin, kakausapin ko. Si Lupin. Natatalo din ako. Normal lang yun, guys. Ang tunay na purpose lang naman ito is makasurvive tayo in the long run. So, rule of thumb, risk only 1 to 2% ng total capital mo per trade. So, halimbawa, kung mayroon kang $100, maximum loss mo dapat is $1 to $2 lang kada trade. At yun nga, lagi kang gumamit ng stop loss para kahit mali yung galaw ng market, kontrolado pa rin yung damage. So, ito, example sa chart. Halimbawa, ito si Trade A, nag-risk ng 100 para kumita ng 200. 1:2 ratio. 1:2 RR yung tawag.
Which is yan yung pinaka-ideal. Ibig sabihin, kahit matalo ka ng 5 beses, basta panalo ka ng 5, tapos 1-2 ratio, profitable ka pa rin. Kasi 1:2 yan eh. Nagigets ba guys? Ratio. Nakakasama ko to kay Crit eh. Pero kung 1:1 lang, gaya ng Trader B, kailangan mo ng mas mataas na win rate para mag-break even. At kapag 1.05 yung RR nyo, tulad ni Tracy, lugi ka na agad in the long run. Kahit may panalo ka pa dyan, lugi ka dyan. Walang CA, wag makulit. Kaya tandaan, huwag kayo magtitingin lang sa potential profits. Tignan mo din kung worth it ba yung risk. Ang pinaka-safe talaga, advisable, 1:2 ratio guys. Okay, gets? Walang tanong dito sa RR. Cash advance yan, huwag nyo pansinin yung CA. 1:4, good yan. Basta 1-2% lang yung i-release. So, next tayo guys. Master your emotions in trading. Ito yung pinakamalaga. Gaya sabi ko kanina, kahit gaano ka kagaling magbasa ng chart, kung emotion pa rin yung nagko-control sa'yo, matatalo ka pa rin. So, ano ba yung una? FOMO. Ito, maraming ganito. Fear of missing out. Recorded to, huwag kayong mag-alala. Nangyayari to kapag hinahabol mo yung trades dahil nakita mo, paldo na to ah. Ba't ako? Hindi pa rin ako paldo. Yan, napopomo ka. Gusto mo habulin. Gusto mo, kung ano yung profit nila, profit mo rin. Yun yung fear of missing out, guys. Pero tandaan nyo, hindi mo kailangan sumabay sa lahat ng galaw ng market kasi mas okay na maiwan sa isang trade kaysa masunog dahil sa maling entry. Tama? Tama. So, revenge trading naman, ito naman yung gusto mong bawian agad yung talo mo. Kaya pumapasok ka ulit ng walang plano. Ito yung sakit ng iba eh, marketism eh. Pag natalo sa isang trade, market. Na-SL ulit, market na naman. Hanggang sa maubos na yung pondo. Ito yung isa sa pinaka-common mistakes ng traders. Boss, okay ba PNL ko? Ayusin natin yan, huwag ka mag-alala. So, next, ano ba to? Overconfidence. Ito, yung Superman mindset naman to. After a few wins, nagiging kampante ka. Ay, puro panalo ngayong araw ah. Taasan ko kaya yung risk ko. Tinasan mo yung risk mo. Tapos biglang sunod-sunod yung talo. Di yung pinanalo mo, wala rin. Talo ka pa. Doon ka malulugi. Wag niyong gagawin yan, guys. Dapat, gaya na sabi kanina, relax lang. Huwag kayong magpapadala sa emosyon nyo. Kumbaga, sundin nyo lang lagi yung plano nyo. Lagi kayo magpaplano sa isang trade bago kayo pumasok. Entry, SL, kung nag-play na, lagi nyo paplanuhin yun guys. Ang goal lang natin dito, ititreat natin yung trading like a business, not gambling. Kung gusto nyo mag-gambling, mag-bingo plus kayo. Ito yung link ko. Joke lang. Walang mag-mimit ng NFT para makakuha ng VIP. Wala, boss. So, ang sikreto sa mga consistent traders ay discipline, patience, at consistency, guys. Hindi puro excitement, kundi execution ng plano nyo. Okay? Wala bang tanong dito? May magma-market pa ba dyan after ma-SL? May mapopomo pa ba dyan pag nakikita ng malaking PNL? Anong oras po tayo tatalpak? Pagkatapos nito, magsusugal na tayo. Tala is the king pang USDT. Yan, G-Loan. Pag may nakitang lumipad, market na. Yan. Ganyan yung huling chat ng tropa ko bago mawala sa Discord eh. Ganyan na ganyan. So, yun lang guys. Tapos yung week 1 natin, talakay na natin yung kung ano yung cryptocurrency, difference between investing versus trading, spot versus futures trading, and why we start with spot. And how to create, alam nyo na yan, nakagawa na kayo yan. Sa key terms, leverage, margin, liquidation. Gets nyo ba yan? Week 1 pa lang, marami pa to. Siyempre, kung desidido ka mag-aral, lagi kang manonood. Anong week yung mag-aral ng setup?
Nasa profile ko yung TikTok guys. Click nyo lang. Minsan dyan ako nagla-live pag wala akong magawa. Sa TradingView. Different app yun bro. Pero pwede ka rin mag-charge sa Mexi kaso mahirap. Anong crypto gagamitin? Mexi tayo. Recorded ba sir? Recorded. Sir, daily live usually. Gabi ka po ba? Anytime. Kailan mga sessions mo bo sa learning sa mga susunod na araw? Isiset pa natin guys. Manonood sana ako Trade Patrol. Buti na lang nag-live ka dito. And dapat tuwing 8 p.m. Depende bro, pero lahat ng session magte-trade tayo. Asia, London, New York. Tutok lang kayo dito. Pero mas okay kasi nakano pa lang kami, sa public lang kami nagla-live ngayon eh. Pero kapag tumagal, mga isang buwan, nasa exclusive na kami guys. Kaya ako nga sa inyo, mag-register na kayo. Promise, worth it. Pati yung mga pre-learnings natin dito. Hindi ko kayo bibigoin. Nag-entry ako sa Mexi na. Nagpo-plot lang ako sa TradingView lang. Monster. Check nyo lang yung sa ano natin guys. Dito sa application form. Promise, marami tayong paparating na malulupit. Sa learning pa lang boss, nag-deposit ka lang, matuto ka na. Every week tayo guys, para hindi kayo mabugbog. Pag araw-araw tayo nagtuturo, wala na kayo matututunan yan. Magugulo na utak niyan yan. Araw-araw tayo mag-chart. Pwede kayo magtanong kahit ano gusto nyo. Hindi naman kami mawawala eh. Relax lang. Huwag nyo manadiliin. Ayan yung magandang process. Nagpo-forex din ako boss. 100k pandage. Next. Ano ba yung mga abangan nyo next week guys? Next week, Smart Money Concept, SMC Foundation, Trade Like Institution, not Retail Traders. So ano ba yung mga matututunan nyo next week? Ano yung Smart Money really means? How institutions move the market. Liquidity, inducement, and manipulation explained. Ito, paborito ko. Understanding supply and demand zones. Hindi yung may makita ka lang na demand, papasukan mo na agad. May nakita kang supply, short na agad. May recording to guys, huwag kayong mag-alala. So, identifying order blocks and fair value gaps, yung FBG. And spotting breakup structure, BOS, and change of character. Yan, yung chok. And building your first SMCC strategy. Ayos ba? Ayos ba yung next week natin guys? SMC Tagalog yan, no? I-schedule natin yan, guys. Every week yan, no? Kaya mag-alala. Bawal mag-send ata ng link dito. Bawal kayo mag-send ng link. Wala naman kayong tanong, no? Kasi yan ko na yung recorded, eh.